السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Biidhnillah ta'ala, sa gabing ito, biidhnillah ta'ala, ay ating pag-uusapan ang bahagi ng Kitab at-Tauhid, at ito ay ang bahagi ng sinabi ng Allah Jalla wa'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Mashallah, Brother Abdul Haq, tunay na ikaw ay hindi nagbibigay ng patnubay sa sino mang inyong ninais, subalit ang Allah Jalla wa'ala ang siyang nagbibigay ng patnubay sa kanino mang kanyang nagugustuhang patnubayan. Inshallah, Brother Abdul Haq at Sister Noor, kayo na una na pumasok sa ating live, at inshallah, Brother Abdul Haq, yung mga papel po natin inshallah ay napaayos na inshallah ta'ala, at ipaprintan na lang natin inshallah, kapatid, inshallah. So sa gabing ito ay ating mapag-usapan ang isa sa mga pinakamainam na biyaya ng Allah Jalla wa'ala sa sangkatauhan, na kung saan ay hindi nakikita at namamalayan ng ibang mga Muslim. Ang pag-akala ay ang patnubay o ang sinasabi nating biyaya ay nang dahil sa pera. Ang biyaya ay nang dahil sa kalusugan. O ang biyaya sa iba ay tinuturing natin na ang kanilang kagandahan, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga profesyon. Ito ay masabi natin na ito ay nakikita natin na biyaya. Subalit, ang lubusang pinakamainam na biyaya ng Allah Jalla wa'ala sa napakaraming mga biyaya ay ang pagbigay niya ng patnubay sa atin, na tayo ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwid na landas, na nakilala natin ang mga sugo at ang huling sugo na si Muhammad alayhi salatu wasalam sa tunay na kaalaman, at tayo ay nananatili sa tuwid na landas. Mashallah, Sister Khadija, Amatullah, nandito ka na ba sa Saudi Arabia? Nawa inshallah ay tuloy-tuloy ang iyong pagsusumikap sa ating din, at naway pagpalain tayo ng Allah Jalla wa'ala. At kamusta na lang sa inyong pamilya? At nakilala po natin dito sa ating mga kapatid ang inyong kasamahan dito sa Saudi Arabia inshallah. Kaya dito, mga minamahal kong kapatid, alam natin na kung bibilangin lamang po natin, napakaraming mga tao na kung saan ang kanilang tubig na iniinom ay pinapadaan sa ilong, pinapadaan sa straw. Sila'y nagbabayad ng limpak-limpak na kayamanan upang huminga. At ganoon pa rin, kapag sila'y kumain, sa pagitan din ng mga materialis na kung saan nagbabayad sila. Subalit sa atin mga kapatid, kumain man kaliwat kanan, alam natin ang sunnah ay ang kanan, kaliwat kanan na sumubo tayo ay nagigiling ng tiyan natin na ilalabas, walhamdulillah. At higit sa lahat, ang mga gawain ito ay naging dahilan pagkatapos sa tulong at gabay ng Allah Jalla wa'ala na ating nagagampanan ang ating tungkulin na gumawa ng pagsamba sa ating dakilang tagapaglikha. Ilan sa mga scholar hinggil sa sinasabi nating usaping biyaya ng Allah o na'ma ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi nila, kung ikaw ay tumingin lamang sa kalangitan, ang iyong nakikita ay ang alapaap. Subalit sa lahat na ito ay may sinasabing silong ng Allah Jalla wa'ala, na kung saan ito ay pangangalaga sa iyo upang sa gayon hindi kayo mahuhulugan ng mga nagbabaga at mga bagay na kung saan lumalabas sa ibang mga mundo na dumadating sa inyong lugar na ito. Hindi natin namamalayan. Ang ilan pa, sabi nila, kahit na sasabihin na lang natin ang pagbukas ng ating mga mata, ang pagsasalita natin. Dahil kung pupuntahan mo lamang ang mga hospital sa ngayon mga kapatid, ang tao ay sadyang napakaraming mga sakuna na dumating sa kanila, higit sa lahat sa sinasabi nating COVID sa ngayon, na ang iba ay nandyan na, napasukan ng hus, na humihinga sa pagitan nito, at tayo ay walhamdulillah napapangalagaan tayo ng Allah Jalla wa'ala. Sa kabila ng lahat, nating hihingi sa Allah Jalla wa'ala na ang sino man nagkakaroon ng sakit na ito ay maging dahilan ng kanyang kapatawaran at mataas na uri na gantimpala sa kanilang pagtitiis. At tayo naman ay hingin natin na tayo ay ilayo ng Allah Jalla wa'ala kasama ang ating mga pamilya at kamag-anakan, na tayo ay mamuhay ng mayroong kapayapaan at malayo sa anumang mga kapahamakan.
Ang higit sa lahat na biyayang ito ay ang ating pag-usapan sa ngayon ay ang patnubay ng Allah Jalla wa'ala na tayo ay nabubuhay sa napakaliwanag na daan na ipinagkaloob ng Allah Jalla wa'ala ang Islam. Merong mga tao na mayroon silang kagalingan sa kanilang pagsasalita. Napakagaling magbigay ng mga opinyon ng kanilang mga kuro-kuro. Subalit, meron sa kanila na nalilihis sa tuwid na landas at sariling kuro-kuro na lamang ang kanilang nahahawakan. Ang sa atin, walhamdulillah, bilang isang mananampalatayang Muslim, tayong lahat ay nandyan sa tamang patnubay ng banal na Quran at Sunnah ni Muhammad alayhi salatu wasalam, na kung saan tayo ay nagtatamasa ng mga kainaman po nito. Kaya dahil dito, samahan niyo ako ngayong gabi na ating pag-usapan ang biyayang ito, ang sinasabi nating biyaya ng Allah Jalla wa'ala, ang sinasabi nating biyaya ng tawfiq, ang patnugot ng Allah na tayo ay nandito sa pananampalataya. Pananampalataya na kung saan ay mayroong patunay, mayroong kaalaman, at mayroong maliwanag na katuruan na ibinigay kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Hindi na lamang kagaya sa iba na sabi nila mayroong ikhtilaf, mayroong pagsasalungatan. Sa isang mananampalataya na Quran at Sunnah ang kanyang sinusunod, ay sadyang napakaliwanag po ang katuruan ng Islam. Kaya dahil dito, ang liwanag na ito o ang biyayang ito ay sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa banal na Quran. Kanyang sinabi, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kayo ang pinakamainam na grupo o pangkat ng tao na inilabas ng Allah Jalla wa'ala, nilikha ng Allah Jalla wa'ala sa ibabaw ng mundo ito, ang umma ni Muhammad alayhi salatu wassalam. Dahil tayo nagpapatupad ng kabutihan, nag-uutos nito, ang ating pagdadakwa, ang ating pagpapahayag ng reliyon. Dahil natutuwa tayo na ang iba ay magiging tauhan din ng paraiso. Maging sa mundong ito ay magkakaroon ng kaligayahan. Kaligtasan sa libingan at tuluyang kaligayahan sa paraiso sa kabilang buhay. Kaya tayo ay nag-uutos ng kabutihan, ang ma'ruf at ang pinakamataas po rito ay ang pag-utos sa tao ng pagsamba sa dakilang tagapaglikha. At watanhawna 'anil munkar, at ang pagbabawal natin sa mungkar, sa kasamaan. At ang pinakamataas po doon ay ang pagtatambal ng tao sa kanyang dakilang tagapaglikha. Dahil dito, tayo tinagurian ng Allah Jalla wa'ala na mainam dahil sa katangian ito. At higit sa lahat, tayo ay tunay na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanyang kadakilaan na siya lamang ang Rabb, siya lamang ang Panginoon na mayroong karapatan ng ating pagsamba. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang magmay-ari ng lahat ng sansinukob. Siya lamang ang ating dapat sambahin. Na siya at sa kanya lamang ang mga pinakamainam na mga katangian at matataas na uri, mga mainam na katangian at mga matataas na mga pangalan. Ito ay para lamang sa dakilang tagapaglikha at ito ay napakalaking biyaya po sa atin. Hindi ito matutumbasan ng anumang kayamanan. Dahil ang kayamanan maaring pangmundo lamang at maging dahilan ng kaparusahan sa kabilang buhay kapag hindi natin ginamit sa tamang pamamaraan. Kaya dahil dito, ang din ng Islam ay pinag-utos ng Allah dito sa mga mananampalataya na tayo ay magpapatupad ng kabutihan. Ating ipahayag ang sinasabi nating salitang La ilaha illallah, salita ng kaligtasan, at ating pipigilan ang pagtatambal ng anupamang Diyos sa dakilang tagapaglikha sa dahilan na siya ang may karapatan ng ating pagsamba lamang. Kaya dahil dito, aking mahal mga kapatid, sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa Surah Ibrahim, ayat number 52 mula sa banal na Quran, sabi ng Allah Jalla wa'ala, Hadha balagun linnas, waliyundhiru bih, waliya'lamu annama huwa ilahun wahid, waliyadhakkara ulul albab. At tunay, nasabi ng Allah Jalla wa'ala, ito ang mensahe ng pananampalatayang Islam nandito sa banal na Quran. Ito ang ipapahayag natin sa sangkatauhan upang sila'y bibigyan ng babala, upang sila'y paalalahanan at bigyan ng tamang kaalaman na ang Diyos ay tanging nag-iisa lamang. Ito ay isang paalala sa mga taong may tamang kaalaman at tamang pangunawa mula sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya sa atin bilang isang Muslim, naging tungkulin po natin na ipapahayag po ito.
Kaya dahil dito, pagkatapos na ating naipahayag ang mensahe ng Allah Jalla wa'ala, ay ating ipanalangin, ating ihingi sa Allah Jalla wa'ala na ang tao ay mapapatnubayan. Masya Allah, Brother Alvin. Kaya ang punto rito sa pagpapahayag po natin, una, tayo po ay may pangangailangan. Ikaw na nagda'wa, ikaw na nagpapahayag ng katotohanan, tunay na ikaw ang may pangangailangan po dito. Dahil ang ilan sa atin sa ngayon ay nagsasabi, brother, ilan na ba ang nagmuslim sa iyo? Para bagang ikaw ang nagbigay ng patnubay sa kanila. Maari, nasasabihin natin na ang salitang ito ay ilan na ba ang napayakap mo sa Islam? Sa katunayan mga kapatid, hindi po ikaw Brother Isa, ang bumubukas ng puso ng tao. Ikaw ay naging instrumento bilang pabor ng Allah sa iyo na ang tao ay napapatnubayan. Bagamat ikaw ay matulog o ikaw ay hindi magpapahayag ng relihiyong ito, ang Allah Jalla wa'ala ay kaya niyang bibigyan ng tagumpay ang kanyang pananampalataya. Sa dahilan na siya ang nagpadala ng kanyang sugo, siya nagpadala ng kanyang revelasyon, at siya ang may kakayahan at may kapangyarihan na patnubayan ang sino mang kanyang ninais. Kaya dahil dito sa mga kapatid natin na nagsasabi, brother, ang aking napagpasyahada ay 1,000 na, 1,000,000 na. Brother, Masya Allah, naway gawin ng Allah ito na mas marami pa at dudublihin ng Allah Jalla wa'ala ng dipala, subalit ito ay isang pabor ng Allah Jalla wa'ala. Alam po natin, hindi po natin babaliwalain ang mga pagsusumikap ng mga kapatid nating mga nagdada'wa. Subalit, ang lahat na ito, ang tawfiq, ang patnubay, patnugot ng sinasabi nating pagbukas ng puso at damdamin at isipan ng tao ay nagmula sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya wala rito sa atin magsasabi na ako nagpamuslim sa kanya, brother. Sa punta kayo sa Sinaya, ako ang nagbukas ng puso nila. No. Ikaw po ay ginamit ng Allah Jalla wa'ala at ito'y pabor na ibinagkaloob ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, ang aya na sinabi ng Allah Jalla wa'ala kay Muhammad alayhi salatu wassalam. At ito ay salita ng Allah Jalla wa'ala kay Muhammad alayhi salatu wassalam sa pangyayari noong ang kanyang tiyuhin ay kanyang pinahayagan sa oras na siya ay nasa kanyang higaan na hinihimatay. Kaya ganoon na lamang ang ginawa ng sugo sallallahu alaihi wasallam ayon sa sahih ni Ibn Musayyib na ang propeta alayhi salatu wasalam ay nagsusumikap na gagawa ng paraan upang ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib ay mapapatnubayan sa pananampalatayang Islam. Si Abdul Muttalib na kung saan siya yung nag-aruga sa kanya noong maliit pa siya, siya ay tumulong sa kanyang pagpapahayag ng mensahe, ang kanyang kayamanan, ang kanyang karangalan, ang kanyang lakas ay ginamit niya upang matulungan ang propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Sa kabila ng lahat na ginawa ng propeta alayhi salatu wasalam ang kanyang tungkulin, ay hindi pa rin napatnubayan ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Si Abu Talib. Kaya si Abu Talib ay ang tatay ni Ali radhiyallahu anhu, ang tatay ni Ja'far radhiyallahu anhuma, na kung saan ang kanyang mga anak ay napatnubayan ng Allah Jalla wa'ala. Siya ay nasa higaan na, kaya dahil dito, ibinaba ng Allah Jalla wa'ala ang aya mula sa Surah Qasas, ayat number 56, sa sinabi ng Allah Jalla wa'ala, Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadi. At sabi ng Allah Jalla wa'ala, tunay na ikaw ya Muhammad alayhi salatu wassalam ay hindi makapagbigay ng patnubay sa sino mang inyong minamahal, sa sino mang ninais na iyong patnubayan. Subalit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagbibigay ng patnubay sa sino mang kanyang naisin at kanyang nagugustuhan. Kaya dito ipinahayag sa sugo kay Muhammad alayhi salatu wassalam na ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay sa kanya ng isang aral, nagbigay sa akin ng aral sa lahat ng mga duat, na ang Allah ang siyang nagbibigay ng patnubay at bumubukas ng puso't damdamin ng tao. Kaya si Abu Talib, na tiyuhin ng propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ay talagang tumulong at tumulong sa kanya
Sa kabila nito, ang propeta alayhi salatu wassalam ay sobrang pagsusumikap na gumawa siya ng kanyang pagsusumikap na mapapatnubayan ang kanyang tiyuhin na ito upang magagabayan ang kanyang tiyuhin. Kaya dahil dito, alam po natin na ang Allah, siya nakakaalam ng nakaraan, ng kasalukuyan at kasunod pang pangyayari. Kaya dahil dito, alam natin na ang anumang pangyayari sa kasunod na buhay ng tao ay walang ibang nakakaalam maliban sa Allah Jalla wa'ala. Katulad halimbawa sa kanyang tiyuhin na pinamagatang si Abu Lahab, na kung saan bago pa siya mamatay, ang ilan sa mga mufassirin ay nagsabi, mahigit 10 taon na ibinaba ang sinasabi nating tabbat yada Abi Lahabi watab. Kasawian sa iyo, ya Abu Lahab, na ikaw ay mapaparusahan sa impyerno. Kung ang mensaheng ito ay nagmula lamang kay Muhammad alayhi salatu wassalam at hindi nagmula sa Allah Jalla wa'ala, ay maaaring sasabihin ni Abu Lahab na ako ay yayakap sa Islam dahil upang sasalungatin ko ang mensahe ni Muhammad alayhi salatu wassalam. Subalit ang Allah, ang siyang bumubukas ng puso at damdamin ng tao at siyang lubusang nakakaalam dito. Kaya dahil dito, si Muhammad alayhi salatu wassalam ay binigyan ng aral ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang patnubay, ang gabay at ang tagumpay ng sinumang alipin ang pagbukas ng Allah Jalla wa'ala, ang pagbukas niya ng kanilang mga puso ay nanggaling lamang sa Kanya. Ang pagsusumika po, magsusumika po tayo, gagawa po tayo ng ating tungkulin. Subalit wala po tayong kakayahan na ating gagabayan ang sinuman. Dahil kung sasabihin natin na tayo ay may kakayahan, ay maaring tayo na doon ang ipinadala sa kay Firaun, halimbawa sa panahon ni Musa alayhi salatu wassalam, ipinadala sa panahon ni Muhammad alayhi salatu wassalam, kung tayo ay mayroong patnubay at gabay sa kanila. Subalit itong lahat ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito, ang bersikulong ito ay nagbibigay ng kaalaman na ang sinasabi nating tagumpay ng gabay ay mula lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pangalawang benepisyo na ito ay nasabi ng mga ulama natin na ang tao ay may normal siyang pagmamahal sa kanyang mga kamag-anakan bagamat sila ay hindi mga mananampalataya. So hindi ito masabi natin na sumasalungat sa tunay nating iman. Ang sinasabi natin na mga kamag-anakan na hindi kumakalaban sa pananampalatayang Islam. Ang ating mga kamag-anakan na kung saan napakalapit at napakabait sa atin ay nagkakaroon tayo ng tungkulin na sila ay ating bibigyan din ng tulong sa abot ng ating makakaya. Sila ay ating mga kamag-anakan at kung tayo ay gagawa pa ng kabutihan sa kanila at sila rin ay yumakap sa Islam. Ganon din ang katayuan ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na maging ang kanyang tiyuhin ay sadyang kanyang pinagsusumikapan. Kaya ang pangatlo rito, na yung sinasabi nating al-qada wal-qadar at ang mga tadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang loobin, ang kagustuhan ng Allah Jalla wa'ala ay walang sinuman na makakapagbago nito o anong naitala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito may mga tao na kanyang binibigyan ng kaalaman, may mga tao na binibigyan niya ng kayamanan, may mga tao na binibigyan niya ng katalinuhan. Kaya ito ay nagmula sa ating dakilang tagapaglikha. At tayo na ang gumamit upang sa gayon ay magiging tunay nating kayamanan, tunay nating katalinuhan, at tunay nating kapangyarihan. Ang ibig sabihin dito, nagagamitin natin sa daan ng Allah Jalla wa'ala upang sa araw na tayo makipagkita sa Allah Jalla wa'ala ay matatamasa natin ang gantimpalang ito. Kaya ang bersikulong ito ay sinabi ng mga scholar sa mapaliwanag ng mga ulama po natin na ang gabay ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ang pinakamainam na tao, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay wala siyang kakayahang mabibigyan ng patnubay ang kanyang tiyuhin. Kaya maging sino man, magtutulungan man ang lahat, nagagabayan ng tao, gagawa man tayo ng lakas o anumang kakayahan, kung hindi ito pinapahintulutan ng Allah Jalla wa'ala, ay hindi natin makakayang baguhin ang anumang na itala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito mga kapatid, isang napakahalagang kaalaman
na ang patnubay ay dapat ihingi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Kanya po lamang. Dahil kung tayo ay humingi ng patnubay sa iba, maliban sa Allah, ibig sabihin, ang patnubay ng Allah ay mula sa banal na Quran, kung ito'y ihingi natin sa iba, ito'y magiging uri ng shirk. Kaya itong sinasabi nating tawfiq, pagkakaloob ng Allah ng kanyang patnubay, nabubuksan niya ang puso't damdamin ng tao upang kanilang malaman at kanilang matutunan ang sinasabi nating katotohanan ng Islam. Kaya ang kasunod na napakahalagang bagay po rito, hindi po sumasalungat ang aya na yaon sa sinabi ng Allah Jalla wa'ala. Marasabihin natin na innaka latahdi man ahbabta. Tunay na hindi ikaw nagbibigay ng patnubay sa sino mang inyong ninais. Hindi ikaw nagbibigay ng patnubay. Ang ibig sabihin dito, ang tawfiq, ang pagbubukas ng kanilang puso at damdamin. Sa aya, chapter 42, verse 52 ng Banal na Quran, sabi ng Allah Jalla wa'ala, innaka latahdi ila siratin mustaqim. At tunay na ikaw ay nagbibigay ng patnubay sa mga tao sa tuwid na landas. Ang sinasabi natin po rito na ang Allah Jalla wa'ala ay nagbigay ng kakayahan kay Muhammad alayhi salatu wassalam na ipapaliwanag ang tao, na ipapaliwanag sa tao na sila'y bibigyan ng patnubay. Kaya ang sinasabi nating tawfiq ay mula lamang sa Allah Jalla wa'ala. Jamil, masyaallah, nawa ingatan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang irsyad, ang sinasabi nating gabay, ang irsyad, ibig sabihin ang yung guidance, napakasimpleng bagay na kung saan kapag tayo ay magtatanong ng sinasabi nating kalye sa lugar halimbawa namin dito sa Nasim sa Riyadh, ang tatanungin mo rito ay ang taga Nasim mismo. Brother, saan po yung pharmacy po rito? Saan po yung post office po rito? Saan po yung mga tindahan po rito? Sa taga Nasim ka mismo hihingi ng kanilang guidance kung saan ka pupunta. Katulad dito ngayon, kapag ikaw ay humingi ng patnubay sa Islam, nandito ang mga Islamic Center na magbibigay sa iyo ng tamang kaalaman. Huwag kang pumunta doon sa mga sinasabi nating halimbawa, nagwawalis sa daan. Maaring may kaalaman siya, subalit masabi natin na may mga tao at tamang tao na sila yaong mayroong taglay na ipinagkaloob ng Allah Jalla wa'ala na kaalaman. Kagaya dito sa mga opisina sa Riyadh ay nandyan ang mga musyaikh, nandyan ang mga dakater, mga doktor na kung saan sila ay may tamang kaalaman. At kinukonvene nila at pinapahayag nila. Kaya tunay na ang mga ito, anuman ang kanilang pagsusumikap, anuman ang kanilang gagawin, ay walang mangyayari maliban na lamang sa patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Ganun po sa lahat ng mga kapatid sa dinang Islam, lagi po tayong patnubay ng ating Rabb, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun po, Ustad. Masya-Allah, Sister Mariam Vilayo. Sister Mariam Vilayo, masya-Allah, napakaganda palagi ang iyong sinasabi nating dua. Naway hindi mo kami palagi ang makakalimutan sa iyong pagdudua. At ang lahat ng mga mananampalatayang Muslim, at ganoon din sa iyo, sister, na ibalik ng Allah Jalla wa'ala ang napakaraming patnubay at gabay sa atin na tayo mananatili bilang isang mananampalatayang Muslim. Kaya dahil dito, ang aya na sinabi ng Allah Jalla wa'ala ay hindi sumasalungat sa patnubay ng Allah at patnubay ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Ang tinutukoy po rito sa una na yung tawfiq, na ang pagpapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sa kanyang kagustuhan ay nanggaling sa kanya. At yung sinasabi nating irsyad mula sa tao na tayo magbibigay ng tamang kaalaman, tamang patnubay na sumasang-ayon sa gawain ni Muhammad alayhi salatu wasalam, ay magsusumikapan po natin. So balit, ang resulta nito ay mula pa rin sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito sa hadith ni Ibn al-Musayyib, ay nanggaling sa kanyang mahal na ama, na ito ay sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, isang kwento. Qala lamma hadharat Aba Talib al-wafa, ja'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito yung mahabang hadith na sinabi ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam nung dumating sa kay Abu Talib, na tiyuhin ng Propeta alayhi salatu wasalam, nangangalaga sa kanya ang kamatayan, ay dumating ang Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Indahu Abdullah bin Umayyah wa Abu Jahlin, faqala lahu ya at nandyan sa kanyang paligid si Abdullah bin Umayyah at saka si Abu Jahal. At kanilang sinasabi na sa kanyang paligid,
Sila din ay nandyan sa paligid niya. Ang Propeta Muhammad SAW nagwika sa kanya, nandyan sa mga matitigas at kalaban ng Islam na kanyang kamag-anakan, "Qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah." Sabihin mong salitang ito, o aking tiyuhin, ang la ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ako ay mamamagitan sa iyo sa araw ng paghukom sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa oras ng kamatayan, kaya sapat na kapag ang isang tao na sa oras ng kanyang kamatayan ay paalalahanan natin ng la ilaha illallah. Subalit ang dalawang syaitan na ito sa kanyang kapanahunan ay kanilang sinasabi, faqala lahu, sinabi nilang dalawa, atargabu an millati Abdul Muttalib. At ngayon, o Abu Talib, ay iiwasan mo ba at lalayuan mo ang reliyon ni Abdul Muttalib ng iyong kanunuan? Kaya dahil dito, ang pangyayaring ito sa panahon na yaon, ang Propeta alayhi salatu wasalam ay kanyang inuulit-ulit at inuulit-ulit at ulit na ulit upang sa gayon ang huling hininga ng kanyang tiyuhin ay ang la ilaha illallah. Kaya dahil dito ay nalagutan ng buhay ang kanyang tiyuhin na hindi nagpapasakop sa batas ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya ating makita mga kapatid na sadyang napakalungkot ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito ang kanyang sinabi rito na ako'y hihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na aking ipagpapatuloy hanggat ako ay kanyang pagbabawalan. Kaya ito'y sinabi ng Allah Jalla wa Ala sa Surah At-Tawbah, chapter 9, verse 130 ng Banal na Quran, na ang mga propeta ay walang kakayahan at pinigilan sila na ipagdudua ang kanilang mga magulang, kamag-anakan kapag namatay sa estado na hindi sila mananampalataya. Subalit habang buhay pa ay pwede nating ipapanalangin at ang panalangin po natin na sila ay patnubayan ng ating dakilang tagapaglikha. Ito sinabi ng Allah Jalla wa Ala, "Ma kana lin-nabi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." At hindi bagay sa isang propeta o sa sinumang mananampalataya na sila'y hihingi ng kapatawaran para sa mga musyrikin. Ang ibig sabihin dito, musyrikin, mga tao na nagtatambal sa Allah Jalla wa Ala na namatay sa estado na sila ay gumagawa ng pagsamba maliban sa Allah Jalla wa Ala. Kaya hindi ito karapat-dapat sa iyo at hindi bagay sa iyo na ikaw ay hihingi ng kapatawaran mula sa Allah Jalla wa Ala. Kaya dahil dito, hanggat na maging maliwanag sa iyo na sila ay tauhan ng impyerno. Kaya habang buhay pang tao, ito yung pagsusumikapan natin. Kapag patay na sila at sila hindi mananampalataya, naputol dito ang ating relasyon. Pinigilan ng Allah Jalla wa Ala, kaya ito isa ang kasagutan sa ating mga kamag-anakan, kaibigan. Brother, pwede ko bang ipanalangin ang aking tiyuhin, ang aking ina, ang aking kamag-anakan na sila ay namatay na hindi sa estado ng Islam? Maging ang Propeta alayhi salatu wasalam ay humingi ng dalawa sa Allah Jalla wa Ala at pinahintulutan sa kanya na dalawin ang puntod ng kanyang nanay at siya ay manalangin para sa kanyang nanay ng kapatawaran. Isang pinahintulutan sa kanya na pwede mong dalawin ang iyong magulang, ang iyong ina, subalit itong aya ay nagbibigay ng kaalaman sa atin na hindi sila pwedeng ihingian ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga mananampalataya, mga kapatid, ang kabutihan sa mundong ito habang sila ay nabubuhay, maging hindi pa mananampalataya, ang panalangin natin sa kanila sa buhay sa mundo na sila ay gabayan sa Islam. Subalit kapag sila ay nawala na, wala na tayong karapatan sa kanila kagaya ng pagpigil ng Allah Jalla wa Ala kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya hindi bagay sa iyo na tumawag ka sa Allah o humingi ng kapatawaran sa kanila kapag sadyang maliwanag na sila ay tauhan ng impyerno. Kaya may isang tao nga na dumating sa Propeta alayhi salatu wasalam na, "Ano ba ya Rasulullah ang magagawa ko sa aking magulang? Nasaan ba sila? Dahil sila ay namatay sa estado na kung saan isang hindi mananampalataya. Sila ay nasa impyerno." At noong siya ay tumalikod na, tinawag ng Propeta alayhi salatu wasalam, "Ako din, ang aking magulang ay namatay na hindi sa estado ng Islam." Kaya mga kapatid, pagsusumikapan natin ang napakaraming kamag-anakan
na nandito pa sa ibabaw ng mundong ito na sila ay yayakap sa Islam maging sa pagtulong natin, sa pagduduan natin. Kaya mahalaga sa aya na ito ang sinasabi nating pagbibigay ng paalala sa oras ng hinihimatay ang tao. Ang pagsabi ng La ilaha illallah. May mga estudyante ng scholar sa kanilang kapanahunan na nahiya silang magsabi sa kanilang sheikh na ay kanilang sasabihin ang La ilaha illallah. Sinalaysay nilang hadith at sinabi nilang hadith, man kana akhiruhu kalamihi, sinabi ng kanilang sheikh ang bagay na yaon. At kanilang hinintuan dahil ipapahayag nila sa kanilang sheikh na kung saan ito asana ang mababanggit mo. Sino man ang huling salita niya ay ang La ilaha illallah. Sino man ang huling salita at ang kanilang sheikh ay nagsabi ng La ilaha illallah at siya ay nalagutan ng hininga. Kaya gaano kainam ang sinasabi nating pagsabi ng La ilaha illallah sa huling hininga. Subalit habang tayo nabubuhay, hindi ito maaaring salita na kung saan nandito sa aking puso ang iman, samantala nandyan ang sala. Sa buwan ng Ramadan, ang mga bawal, ang mga haram ay ating nagagampanan, nagagawa, samantalang ito ay pinagbabawal sa atin. Kung tayo ay totoo at tayo ay tunay nakakaunawa nito, ay gagampanan natin ang kanyang ipinag-utos at iiwasan natin ang anumang kanyang ipinagbabawal. Kaya ang kaalaman dito, mag-aada ng mga kapatid, na pwedeng dalawin ang ating mga kamag-anakan, maging sila ay hindi mananampalataya sa oras na kung saan sila ay hinihimatay sa oras na yaon, o maging hindi pa, upang ipahayag natin ang Islam. Maging ang isang bata ng Hudyo na kung saan dinalaw ng Propeta Muhammad a.s. sinabi niya, Qul la ilaha illallah. Sabihin mong La ilaha illallah. Ang batang ito ay nakatingin sa propeta, sa kanyang tatay, at sabi niya, susundin mo si Abul Qasim. Kaya dahil dito mga kapatid, na palagian nating sasambitin ito upang sa gayon, sa huling hininga po natin ay maging daan ito na tayo ay kalulugdan ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito mga kapatid, ang ating huling hininga ang siyang obserbahan o ang siyang hahatulan sa buhay po natin. Gumawa ka man ng kabutihan, gumawa ka man ng anumang kabutihan, at mayroong larawan sa iyong huling hininga. Maaaring sabihin ng iba, brother, sa huling hininga ko nasasabihin ang La ilaha illallah, yun lang pala. Mga kapatid, kung totoo po yan na sinabi mo noong ikaw yumakap sa Islam at ikaw isang Muslim, ay gagampanan mo ang iyong mga tungkulin at hindi lamang salitang La ilaha illallah. May gagampanan ka na ipinag-utos ng Allah at may iwasan ka na ipinagbabawal ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya mahalaga po sa buhay natin ang huling yugto ng buhay natin. Kaya walang isang nakakaalam sa atin. Kaya mayroong isang bata na kung saan dumating sa kanyang tatay na sabi niya, Itay, ay kailan ko kaya masasabi yun? Kaya sabi niya, hintayin ko ba ang oras ng aking kamatayan? Anak, alam mo ba ang oras ng iyong kamatayan? Kaya dahil dito ay palagian nating sambitin upang sa gayon ay maging kaugalian natin at syempre ating ipagpapatuloy ang pagsunod sa mga ipinag-utos at pag-iwas sa mga ipinagbabawal. Na ang isang sinasabi nating kaalaman po rito na ang kanyang tiyuhin, ang kanyang kamag-anakan o maging si Abdul Muttalib, ang mga kaluluan ng Propeta Muhammad a.s. ay hindi mananampalataya. Dahil sila ay mga pagano at ito'y isang hadith na kung saan sa paligid ni Abu Talib na nagsabi si Abu Jahal at saka si Abdullah bin Umayy bin Khalaf na lalayuan mo ba ang mensahe o ang reliyon ng ating mga kanunuan. So ibig sabihin, ang Islam po ay dito ipinadala muli, binuhay muli ng Allah Jalla wa'ala sa panahon ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito mga kapatid, ang sinasabi nating mabuting mangyayari o masamang mangyayari sa buhay po natin, itong lahat ay nasa kamay ng ating dakilang tagapaglikha at ang paghingi natin ng sinasabi nating kapatawaran sa sino man na nabubuhay pa na mga mananampalataya at ang paghingi natin ng patnubay sa sino pang nabubuhay na mga hindi mananampalataya. Kaya dalawa sa mga Muslim, ang patnubay habang nabubuhay at ang kabutihan ng mundong ito. Sa kabilang buhay, ibig sabihin na kung saan namatay ng mga naunang mga tao na hindi mananampalataya, ay wala nang ipinapahintulot na sinasabi nating dua para sa kanila.
Kaya dahil dito, habang tayo nabubuhay mga kapatid, ay hingi natin sa dakilang tagapaglikha ng ating mga kamag-anakan, ang ating nanay, ang ating tatay, ang ating mga kapatid. Huwag na natin hintayin ang oras na kung saan wala nang nakakaalam na babawian na po tayo. So ang ibig ko sabihin dito, sa abot ng ating makakaya. Kaya dahil dito, ang kaalaman dito na ang patnubay ay nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay uri ng tauhid na ihingi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, kapag ihingi natin maliban sa Allah, ito ay uri ng shirk. Kaya ang patnubay nanggaling sa Allah Jalla wa'ala at hingi natin sa Kanya. Kaya dahil dito, ang Propeta alayhi salatu wasalam ay palagi ang nagsasabi na Allahumma hdini, Allahumma ya muqallibal qulub. O Allah, patnubayan mo ako. Kaya dahil dito sa ating pagdadasal palagian, ihdinas siratal mustaqim. Nandito na tayo sa tuwid na landas at nais tayong mananatili at mamatay bilang isang mananampalataya. Allahu alam wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. At inshallah kapag may oras pa tayo after Salatul Isya, nandyan pa kayo mga kapatid at ating pag-uusapan ang ilang mga bagay na hinggil din sa ating pananampalataya na inshallah tuloy-tuloy ang ating pagmamahalan, tuloy-tuloy ang ating pagdadamayan at nandito tayo sa Rawdatul Jannah, ang pag-aalala sa Allah Jalla wa'ala na naway matamo natin ang anumang kabutihang na ihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundo ito at ganun din sa kabilang buhay. Ito ang kagandahan ng Islam na habang tayo ay nagkakaroon ng kaalaman ay nagkakaroon ng iman ang ating mga puso. Hindi katulad na to nung tayo ay mga di pa Muslim. Nagkakaroon tayo ng kaalaman, nalilito tayo. Sino ba talagang sasambahin natin? Mayroong mga sinasabi nating paglayo sa tunay na kaalaman habang tayo ay nagkakaroon ng kaalaman. Noong tayo ay hindi pa mga Muslim. Sino ba talaga ang Diyos? Sino ba talaga ang aking sambahin? Dito sa panampalatayang Islam, habang nagkakaroon tayo ng kaalaman, ay nasisigurado natin at nagiging maalam tayo sa pananampalataya. Dahil ito ay mula sa patnubay ng ating dakilang tagapaglikha. Allahu alam wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.